Merong isang pamilya sa Pasig ang nakatira sa isang compound. Pero isang nakakaalarmang balita ang gumising sa pamilyang ito matapos na hindi makauwi sa kanilang bahay ang isa sa kanilang mga anak at natagpuan itong walang buhay sa bakanting lote ng kanilang compound. Ano nga ba ang sinapit ng biktima sa kamay ng mga kriminal na posibleng naninirahan din sa kanilang lugar? Ano nga ba pagkakamali ang nagawa ng sospek para siya ay paghinalaan ng mga pulis at tuluyang madakip dahil sa kanyang sariling bibig? At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang ma-notify sa mga bago kong uploads na video. Tulad ng ibang bata ay puno ng pangarap si Mabel. Mataas ang kanyang pangarap sa buhay para sa kanyang sarili at mataas din ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Kasama na kapatid niyang si Noriel, silang dalawa ang inaasang magiging breadwinner ng pamilya sa oras na makapagtapos sila ng pag-aaral at makahanap ng disenteng trabaho. Silang dalawa ang sanggang dikit na matatawag ng kanilang mga magulang dahil madalas nilang pinag-uusapan ang mga kaganapan sa kanilang buhay at mga plano para sa kanilang pamilya. At sa loob ng isang lumang compound sa Pasig na dating impounding area ng mga sasakyan, ay doon umikot ang gulong ng buhay ng kanyang pamilya. At dito rin binuo ni Mabel ang kanyang pangarap na makaahon mula sa kahirapan. Dahil dito ay pinagbuti ni Mabel ang kanyang pag-aaral. Alam niya kasing dugo at pawis ang puhunan ng kanyang mga magulang para matustusan ang kanyang mga gastusin sa pag-aaral. Kaya naman walang puwang para sa kanya ang pagkabigo. Sa kabila nito ay tumutulong pa rin siya sa mga gawaing bahay para mas mapagaan ang pagod na nararamdaman ng kanyang mga magulang na maghapon nagtatrabaho para maitaguyod ang kanilang pamilya. At hindi nagtagal ay nakapagtapos na nga ng pag-aaral si Mabel. At ito na nga ang unang pintuan na kanyang nalagpasan papunta sa pinapangarap niyang buhay. Pagtungtong ng taong 2017 ay natanggap naman si Mabel sa isang bangko bilang isang bank teller. Laking tuwa ng dalaga sa magandang balita na kanyang natanggap dahil matapos ang mahabang panahon na pakikipagbuno sa pag-aaral ay makakatulong na siya sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Pero ang lumiliwanag na kinabukasan ng pamilya ni Mabel ay unti-unti magdidilim dahil sa isang hindi magandang pangyayari. November 11, 2017 na magsimulang gumuho ang mapayapang umaga ng pamilya. Maagang nagising ang kapatid ni Mabel na si Noriel at tinapos nito ang mga nakagawian nitong gawain sa umaga. Pero na magising ang isa sa mga kapatid nilang dalawa ay sinabi nito kay Noriel na hindi pa nakakauwi si Mabel mula sa kanyang trabaho. Labis naman itong ipinagtaka ni Noriel. Alam niya kasing madalas na ginagabi si Mabel mula sa kanyang trabaho. Pero hindi kailanman ginawa ni Mabel ang hindi umuwi sa kanilang bahay kahit nung ito ay nag-aaral pa. Dahil dito ay kinuha ni Noriel ang cellphone at mabilis na tinawagan ng kanyang kapatid. Pero ilang ring na ang inaabot na kanyang tawag ay wala pa ring sumasagot sa kabilang linya. At dahil sa mga pangyayaring ito ay inalerto na ni Noriel ang kanilang mga magulang tungkol sa posibleng pagkawalan ng kanilang kapatid na si Mabel. Ayon sa kwento ng isa pa nilang kapatid, dakong alas 11 ng gabi ng November 10 ay nakatanggap pa umano ito ng message mula kay Mabel na nakikisuyong buksan ng gate ng kanilang bahay para siya ay makapasok. Pero 12 AM na ito nabasa ng kanilang kapatid, kaya naman mabilis itong lumabas para buksan ng gate sa pagbabaka sakaling nandun pa rin si Mabel sa labas at naghihintay. Pero nang silipin nito ang labas na kanilang bahay, ay laking gulat umano nito na wala na ang dalaga. Hindi naman umano sumagi sa kanyang isip na sabihin ito sa kanilang pamilya dahil inakala niya may pinuntahan lamang si Mabel at babalik din ito sa kanilang bahay. At dahil sa tawag na ginawa ni Noriel ay nakarating na nga sa kanilang tatay na si Reynaldo ang balita tungkol sa hindi pag-uwi ni Mabel sa kanilang bahay. Mabilis naman tinawagan ni Reynaldo si Mabel, pero kahit ilang beses niya itong tawagan ay hindi rin ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Sa loob ng 3 oras ay hindi tinigilan ng tatay ang pagtawag sa cellphone ng kanyang nawawalang anak. At pagpatak ng tanghali nung araw na yun ay napuno na ng pangamba si Reynaldo dahil nang subukan niya ulit tawagan ng anak
ay out of coverage na ang kanyang naririnig mula sa kabilang linya. Dahil dito ay minabuti na ng pamilya na mag-report sa Pasig PNP para humingi ng tulong na hanapin ang nawawalang dalaga. Pero dahil wala pang 24 oras mula na mawala ang dalaga, ay hindi kaagad umaksyon ng mga pulis. Dahil doon ay nanguna na si Reynaldo sa paghahanap sa kanyang nawawalang anak, kung saan nilibot ng kanilang pamilya ang kabuuan ng kanilang compound. Una niya kinausap ang mga gwardya sa gate na compound, at ayon sa salaysay ng mga gwardya na nakabantay sa gate nung gabing nawala si Mabel, ay nakita nila umano ang dalaga na pumasok sa compound nung gabi na yon. Pero hindi na nila ito nakitang lumabas pagkatapos noon. At dahil sa impormasyong ito ay napuno na ng kaba ang pamilya ng dalaga, dahil ibig sabihin nito ay nasa loob pa rin ng compound si Mabel. Pagkatapos noon ay nagpasama si Reynaldo sa mga gwardya ng kanilang compound para tulungan siyang hanapin ang kanyang nawawalang anak. Nilibot nila ang mga bakanting lote ng kanilang compound at hindi naman sila nabigo. Pagtapak nila sa isang bakanting bahagi ng compound kung saan malayo ito sa ibang tao at kabahayan, ay nakita ni Reynaldo ang isang maliit at lumang barong-barong na puno ng kalat, at kapansin-pansin din ang mga bakasang sunog sa paligid nito. At sa paglapit ni Reynaldo sa lugar na iyon ay tumambad na sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Sa mga oras na iyon ay tila binagsakan ng langit at lupa ang naramdaman ni Reynaldo nang makita niya ang kanyang nawawalang anak na wala ng buhay. Ang bangkay ni Mabel ay nakarolyo pa sa linoleum at sunog ang kalahati ng katawan nito. Nakatanggal din ang pangitaas ang damit nito at basag ang kalahati ng mukha. Dahil dito ay mabilis na tumawag ang mga gwardya sa istasyon ng mga pulis upang ibalita ang pangyayari na ganap sa kanilang compound. Mabilis naman nagpunta ang mga pulis sa lugar para simulan ang kanilang imbestigasyon. Unang bumungad sa kanila ang ilang ebidensya sa nangyaring krimen, tulad na lamang ng underwear ng dalaga, mga damit nito sa gilid ng shed, at pati na rin ang cellphone nito. At para makalap ang importanteng ebidensya ay nagsagawa sila ng fingerprint scanning sa cellphone ng dalaga upang alamin kung sino ang huling humawak nito. Ayon naman sa lumabas sa medical legal ng biktima, ay lumalabas na blunt traumatic injury sa ulo ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Dagdag pa ang mga palatandaang ginawa nito ng masama bago paslangin ng sospek. Mula sa mga resultang ito at base na rin sa lugar ng pinangyarihan, ang teorya ng mga pulis ay nakatira rin sa loob ng compound ang kriminal na pumatay kay Mabel. Alam umano nito kung saan pwedeng dalhin ang dalaga, at hindi rin ito naalarma ang mga gwardya, lalo na't hindi basta-basta nagpapapasok ang mga ito ng hindi taga-compound. Bukod naman sa walang CCTV ang lugar, ay madilim din umano ang paligid nito, kaya naging mahirap para sa mga pulis na tukuyin kung sino ang pwedeng gumawa nito sa dalaga. Pero isang saksi ang biglang lumutang at nagbigay ng salaysay sa mga pulis na pinangalanan nilang si Randy Avinada. Ayon kay Randy, dakong alas 10 ng gabi bago mawala ang dalaga ay lumabas siya at napadaan malapit sa gate ng bahay ng pamilya nila Reynaldo. Nakita niya umano ang dalaga sa labas ng gate habang hawak ang cellphone nito na tila ba may ka-text. Napansin din umano ni Randy ang dalawang lalaki na nagkakwentuhan malapit sa pwesto ni Mabel, at pasimple rin umanong sumusulyap ang mga ito sa dalaga. Hindi niya umano ito pinansin at umalis na siya para kumain. At sa kanyang pagbalik ay wala na umano si Mabel, pati na rin ang dalawang lalaki. Sa kabilang banda ay binalikan naman ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen at inusisa ang mga pwedeng puntahan at makasalumuhan ng dalaga bago ito mawala. Una nilang pinuntahan ang tindahan at kainan na malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kinausap nila ang may-ari ng tindahan at inimbitahan sa presinto para makuha ang statement nito. Pangalawa naman ang 4 na gwardiya nakabantay sa compound ng gabing nawala ang dalaga. At huli nila kinausap ang mga driver at konduktor ng bus na huminto sa compound noong gabi ng krimen. Pero sa dami ng kanilang inusisa, iisang tao lamang ang pumukaw ng kanilang atensyon, dahil habang tumatagal ay nag-iiba ang mga sinasabi nito sa kanila. Ang pinaghihinalaan ng mga pulis ay ang nag-iisang saksi ng krimen na si Randy,
dahil habang umuusad ang investigasyon ay nag-iiba ang salaysay ng lalaki. Una na rito ay ang oras at palatandaan kung nasaan siya bago ang krimen. Pangalawa ay nagtataka ang mga pulis dahil mabilis na pumayag si Randy na magbigay ng mga pahayag nito kahit hindi pa siya formal na inuusisan ng mga pulis. Ayon sa mga investigador ay nagsasalita na kaagad ang lalaki kahit kadarating pa lamang ng mga pulis sa crime scene. Dahil dito ay sinubukan ng mga pulis na itest ang fingerprint ni Randy at laking gulat nila na mag-match umano ito sa nakitang fingerprint sa cellphone ni Mabel. Lumalabas umano na hawak ni Randy ang cellphone ng dalaga sa mga huling sandali nito. Dahil dito ay mabilis na inaresto ng mga pulis ang lalaki at sinampahan ng kaso. Sinubukan namang baguhin muli ni Randy ang kanyang mga salaysay para linisin ang kanyang pangalan. Pero huli na ang lahat dahil nakita na ang ebidensyang fingerprint sa cellphone ng dalaga. Kasabay nito ay nag-positive din siya sa ipinagbabawal na at sapat na umano ang ebidensyang ito upang siya ay makasuhan. Sa kabila nito, nahuli man ang isa sa mga sospek sa nangyaring krimen ay hindi pa rin tapos ang laban ng pamilya dahil hindi pa rin ma-identify ng mga pulis ang isa pang fingerprint sa cellphone ng dalaga. Ang fingerprint na ito ay walang kamatch sa mga person of interest sa mga pulis. Kaya naman patuloy pa rin ang investigasyon upang makamit ng pamilya ang hustisya na kanilang hinihingi para sa kanilang namayapang si Mabel. Sa huli, kahit gaano pa pagtakpan ng isang tao ang kanyang nagawang kasalanan, sa oras na lumutang ang isang ebidensya laban sa kanya, ay wala na itong kawala. Maliit man o malaki kasinungalingan ang kanyang itago, ay hindi niya ito kayang takbuhan habang buhay dahil siguradong darating ang araw kung saan ang kanyang oras ay mabibilang at mapapatunayan ang kanyang kasalanan na pinagtakpan ng kasinungalingan.